natin speaker. Tawagin mo na po si Brother Gabby Ocampo. Yeah. Ayun pala. Magandang gabi po sa inyo lahat. Okay, siguro I'd like to request po muna everyone to be silent for a while. Let us pray for one of our friend, si Father Jeff. Kung nabalitaan po niyo, Jeff Manlaping, who passed away a few hours ago. So let us come before the Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. We pray for the soul of Father Jeff Manlaping. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Till the rest unto him, O Lord, may you rest in peace. May the Father, the Son, the Holy Spirit. Okay, so muli, magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Nakakatuwa ko kasi the last time I was here, hindi pa po ito ganito kaganda. Okay. Wow, okay. Kailan po yung piyesta? Sa linggo, mami, libre tayo sa atin. Sino po mag-aanda? Tawagin ko muna po yung asawa ko. Napakagandang asawa. Mami, tayo ka si Sister Libby. Sabi po, hindi na ako mag-aanda. Sinabi mo na lahat ng anak namin. Na lang sila tumutugtog. And we really thank God for giving our children to us. And this is because of Couples for Christ. Kami nabanggit po ni Brother Joel, 1996 po kami Couples for Christ. And 1995 po kami kinasal. Imagine po ninyo, the year after nakasal namin, kami po ay nayaya na sa Couples for Christ. At ang balak po namin, Sister Lily noon, after the Christian Life Program, sika po na kami. Kasi bumukulit lang talaga yung mga facilitators namin nung araw. Ganyan din naman kayo, di ba? Kinulit lang talaga kayo ng kindit. Tama ba ako? No, parang ayaw naman talaga natin eh. Diba? Ayaw talaga natin yung pupunta tayo sa instead of watching TV or being with our families, nandito tayo every Saturday attending Christian Life Program. And the rest was history. That was in 1996, pero ngayon, nandito pa po kami. Palakpakan po natin ang ating kami. 1996 po hindi namin alam kung bakit kami nasa Couples for Christ. And now, we really, kumbaga ito na yung, tawag dito, yung harvest ng mga panahon na amin pong na ginugol, no? Para kami po ay spiritually maging matured, no? Sa tulong ng ating Panginoon, we really have seen the fruits of the Holy Spirit. Kasi nakita po namin sa mga anak namin. Hindi po namin alam nung araw yan eh. Siyempre, kung sumali po kami sa Couples for Christ, wala po kaming anak. So, ang concern nga po namin, kami dalawa. No? Sabi namin, hindi naman kami nag-aaway. Bakit tayo sasali pa sa Couples for Christ? No? But now, we really thank God for Couples for Christ. Kasi alam po ninyo, we can do, nabanggit po ni Brother Joel kanina, nakakapag-mission po kami, kami pong mag-asawa, leaving our children behind sa aming tahanan, no? Na napakaraming concerns, napakaraming problema. Una dyan, siyempre yung pera, no? Pangalawa, yung mga time na sila po ay mayroong mga activities sa eskwela, sila po ay nag-aral dito sa Mary Immaculate. Yan, sila po ay mga graduate dyan. And sila po ay every time na aalis kami, examinations nila, mayroong contest sa school, may sakit sila, and yet, pagdating namin doon sa mag-mission kami, kung saan kami napupunta, pagdating namin doon, may mga awards sila sa school, number 1 sa contest, at pagdating namin doon, gumagaling yung sakit nila. Praise God, hindi mo talaga maintindihan at that time kung bakit nangyayari ito, pero talagang andyan ang Panginoon. Kayo po mga kapatid, no? I really honor you because you are here.
iniiwan po niyo siguro yung mga labada niyo sa bahay. Bahala na, no? Bahala na, di ba? Nalalakad. Pero, nandito kayo. Palakpakan niyo na pang bawat isa. And because you are here, alam po ng Panginoon kung ano po yung iniwan niya. Siya ang bahala dyan, siyempre. No? Kung ano man po yung may problema kayo, aayusin ng Panginoon. So ngayong gabi, mga kapatid, no? Yun pong ating pag-uusapan ay tongues workshop. Sino po nakatinan ng tongues workshop dito? Taas po kamay. Ang dami! Siguro mga 232. No? O 2 lang. 2. Nawawala yung 230. Sino po? Promise, sige, sa pangtaas ang kamay. Sino po nakatinan ng tongues workshop? Ang dami talaga! So yun iba po, hindi pa? Okay. Praise God. Kasi, ngayong gabi, nanamnamin natin ang tongues workshop. Sometimes, umatin po tayo ng assembly natin, no? O sino ba yung nakatin ng LSS natin, Life in the Spirit Seminar? No? Nakakarinig po tayo ng mga minute tongues. No? Ako, first time ko nakatinig nun, LSS nga yata yung Focus for Christ na. Hindi ko maintindihan bakit. No? O ano yung mga sinasabi ng mga members, no, na nagtatangs. Anyway, so paliwanag natin ngayong gabi. No? Okay, kasama ngayong gabi sa tongues workshop, a little bit of ano ba yung gagawin natin during talk number 6. Sino po yung mga facilitators dito sa ating CLP? Sa kamay. Yan, sino pa po? Dalawang couples lang po? Sige. Lahat po kayo, service team. I understand that. Service team ba? Okay. So you have to listen. Ito po yung ating gagawin. Yung pray-over session sa talk number 6. So makinig po tayo, no? Unahin po natin yung tongues, no? Ang sabi ng Panginoon sa Corinthians, now I should like all of you to speak in tongues. No? Alam po ninyo, kung minsan tatanong tayo, ano ba yung tongues na yan? No, nung araw, nung bata pa ako, nadidinig ko kung kilala niyo si Johnny Midnight. Paghahalan tayo mga may edad, ha? Si Johnny Midnight, no, hating gabi, nagtatangs pa siya, no? Tama ba, no? Nadidinig natin. So, ano itong sinasabi nito? I really do not understand why. May nagsabi pa nga na, huwag ka magsasalita ng mga wika na hindi mo naiintindihan. Abutan niyo po, brother, Johnny Midnight. So, anyway, ang Panginoon, sabi sa atin, be a focus for Christ, mga kapatid. Nandito tayo sa community ng Focus for Christ. Ang tongues po, part of our community worship. Again, ang tongues po ay part of our community worship. Hindi po ito dapat nawawala sa worship natin. So ano na ba yung mga worships natin? Unang-una, household. Household po ba lahat? Tama? Okay, sa household, dapat merong tongues. Prayer in tongues. No? I'm talking about praying in tongues. So ano yung susunod na worship natin? Chapter assembly. So dapat sa chapter assembly, pag nag-worship tayo, merong tongues. No? Okay. I understand, siguro, wala tayong tongues kanina o iilan lang siguro yung tongues. No? Na ngayong gabi, gagawin po natin yan. And of course, yung mga big assembly, yung sector activities natin, sino po bang matin dito yung ating weekend sa Tagaytay? No? No? Punong-puno ng worship doon, and of course, yung tongues. No? So yan, part of our community life. Kasi ang sabi ng Panginoon, gusto ko, ibig ko yan na lahat kayo ay makapag-speak in tongues. No? Speaking in tongues is a manifestation of the Holy Spirit where one speaks an intelligible utterance or a language which she does not know and which she does not understand. There are many different languages in the world. In fact, there are over 6,000 languages and dialects. Some of them sound like gibberish. Some are merely grunts. Ano ibig sabihin ito? Kami po ni Sister Lily, nakapunta po kami sa iba't ibang lugar. And one of which, napuntahan namin ay ang Mongolia.
Alam po niyo kung saan po yung Mongolia? Marami po ano doon, maraming lapis. Deo. No? Ano? Saan yung Mongolia? Ito po yung nasa itaas na China. Ito po yung isa sa pinakamalamig na lugar sa mundo. Mongolia. Nung napunta po kami doon, sinisimulan po namin ang Compass for Christ. Nagulat kami, no? Kasi ang mga tao doon, hindi sila marunong ng English. Kakaunting tao lang ang marunong ng English. Kung hindi marunong mag-English, syempre hindi marunong mag-Tagalog. Di po ba? So, paano ko rin makikipag-usap sa kanila? No? So, ang salita niya ay, parang ganito ano yung sabihin nun? No? Buntis yung kapitbahay. Hindi maintindihan talaga. No? Hindi mo maintindihan. Merong mga salita talaga, hindi, lahat ng salita na hindi mo talaga maintindihan, hindi mo matatranslate kasi wala sa syllable ng English. Meron ba yan? Pero, mga kapatid, kapag nakikipag-usap sila sa kapwa nila Mongolian, of course, nagkakaintindihan sila. Ganun din naman tayo no? Hindi na tayo maintindihan kung ano yung pinagsasabi ko ngayon, pero nagkakaintindihan tayo. Di ba? Yung mga taga-Amerika, ang dinig nila sa atin, no? Pag nagsasalita daw tayo ng Tagalog, yung Filipinos speak like kung tayo ang dami natin A sa mga salita natin. No? So lahat ng salita natin kung Sample. No? Sino ba dito may kalala kayong elevator boy? Isang elevator boy, no? Na-assign sa isang napakataas na building. Ng elevator boy, one day, doon sa kanyang elevator, umakit siya sa napakataas, no? Siguro top floor yan. Tapos, nakita niya, may dumarating na Amerikano. Papasok sa kanyang ano. Sabi ng Amerikano, are you going down? Sabi naman elevator boy, yes, going down. Di, pumasok niya yung yung Amerikano. Maya-maya, may bumahangos sa Pilipino. Brad! Bababa! Sabi niya gano'n. Sabi nung elevator boy, ano sabi niya? Bababa! Sabi niya. Tapos sabi ng Amerikano, you Filipinos are crazy. You said bababa, he said bababa, bababa, and you understand each other. Di ba? Nagkaintindihan sila. Pero yung Amerikano, nag-iisip siya, ano sasabihin niya ng gano'n? Diba? Same thing, no? It's tongues. No? Tongues. Minsan din natin naiintindihan sinasabi ng iba, pero may meaning. Ano ba? Yan. Alam ko si nanay ito. Buntis mo ba kayo? Menopause na ako. Pwede po. Yan. Sino po ba yung may baby dito ngayon? Ako. Yan. Ayun, yung pala. So I'm sure yung iba sa inyo nakakalahat. Ay, siguro nakapagkarga na ng baby. Tama po ba ako? Tama. At pagkakarga niyo yung baby, katulad niya, ano sinasabi niya sa baby? Ha? Ano, sister? Sige, ikaw. Siguro, paghawak niyo yung baby. Baby! Alam mo, yung isang mayor may helicopter! Yung ba yung sasabihin niyo sa baby? Of course na. No? Sasabihin niyo, sabi ko sila, tama. Of course. At pag sumagot yung baby, paano siya sasagot? Sige nga. Paano pag sumasagot ang baby? Yun kita mo. Sumagot si baby. Nakakatuwa, di ba?
Every time na siguro kinakausap tayo ng baby, tuwang-tuwa tayo. Lalo pag nakatingin sa mata mo, tuwang-tuwa ka. Gusto mo tuloy ibigay lahat ng meron ka dun sa baby dahil ang saya-saya ng feeling mo. Diba? Pero, yun bang sinabi mo sa baby, pagka narinig ng iba, meron bang sense? Pareho naman kayong Pilipino ng baby, pero yung sinasabi, ganun din naman sa'yo, yung sinabi ng baby. So, ano kung gusto kong ipunto, mga kapatid? Ang praying in tongues po, katulad po nito, kapag tayo po nananalangin sa Panginoon, uttering words that are gibberish, walang sense kung minsan, hindi natin maintindihan kung ano yung sinasabi natin. But, kung buong puso mong binibigay sa Panginoon, kung dahil po parang kinakausap natin siya, o kinausap tayo ng Panginoon, at sinasagot natin siya, Lord, mahal na mahal kita, Panginoon. Nilalambing kita, Panginoon. Dahil alam ko, mahal ko din ako. Love, pag-ibig. Kung gagawin natin yan, na walang halong kahihiyan, walang halong pag-iimbot, walang pag-iimbot, o walang katabutan, walang kasakiman, walang tawag dito, yung pagdududa sa puso mo, na ang inaalay mo sa Panginoon, ang bawat salita na hindi mo naiintindihan ay punong-puno ng pag-ibig. Amen? Alam po po yung praying in tongues, ito po yung salita, ang salita na hindi naiintindihan ng demonyo. Naniniwala po ba kayo sa demonyo? Hello? Naniniwala po kayo? Tignan niyo yung katabi niyo. Tignan niyo. Sige na. Tapos, tanungin niyo, naniniwala ka ba sa demonyo? Hindi siya yung demonyo, sister. No? Hindi siya yung demonyo. Tanungin mo lang, naniniwala ka ba sa demonyo? Yan. Hindi siya demonyo, ha? Ang demonyo po totoo. No? Totoo po ang demonyo. Dapat alam natin na totoo. Alam natin kung sino yung kalaban natin. Dahil mahirap naman, inakalaban kung hindi mo alam. Diba? Alam natin na demonyo yung kalaban natin. Okay. Ang demonyo, yan po yung salita, no? Yung praying in tongues na hindi niya maintindihan. Tanungin niyo kung bakit. Hindi naman sabay-sabay. Gutom na ka. Gutom na itong mga to. Hinihintay yata yung linggo. Tanungin niyo kung bakit. Yan. Ano ba yung tanong ko? Hindi niya maintindihan kasi yung praying in tongues ay punong-puno ng pag-ibig. At ang demonyo, walang pag-ibig sa kanyang puso. Amen ba? Walang pag-ibig, puro pride ang nasa demonyo eh. So kapag nakikipag-usap tayo sa Panginoon, na punong-puno ng pagmamahal, inaalay natin sa Kanya, aalis yan. Ayoko nga dito. Na-out of place ako. Sige kayo na lang usap. Diba? Pero mag-i-istorbo yan, syempre, sasabihin sa'yo. No? Maraming sasabihin sa'yo, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi natutuloy o hindi natatakot tayong mag-pray lang. No? So again, ayaw ng demonyo yan. Speaking in tongues is speaking to God. It is speaking to God beyond the limits of human intelligible language. It is expressing God inexpressible. Being addressed to God, there is no need for people to understand what is being said. God understands. Yan ha, ina-affirm po yung sinabi ko kanina.
It is important because it is a gift of the Spirit. Every gift from God is good and desirable. Regalo daw. No? Dapat ang regalo, tinatanggap mo. Hindi ka, pag tumatanggap ka ng regalo, dapat nakabukas yung palad mo, di ba? Tanggapin mo. Hindi nakasarap yung palad. Okay? So that is important. Prayer is one of the most basic components of the life of a Christian. And couples for Christ. We all want to experience praying in a more powerful way. Tongues connects directly to God. Tongues allows us to pray with our spirit and not merely with our mind. Our spirit connects with God's spirit. When we are no longer able to express ourselves as we encounter the overwhelming glory and majesty of God, the Spirit itself helps us in our prayer. Mga kapatid, kung minsan po, mas madalas pala, masyado tayong nakakapit sa makamundong bagay. Hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. Talaga namang hindi natin kaya, pero kaya ng Spirit. Holy Spirit, tandaan natin parating, Holy Spirit, again, di ba natanong ko kanina sa inyo kung alam niyo bang may demonyo? Sabi niyo, yes. Ang demonyo ba nakikita niyo? Hindi. Bakit? Tanong niyo kung bakit? Hindi niyo alam. Kasi espiritu din siya. So kapag ang kalaban mo ay espiritu, dapat ang kumakalaban sa kanya ay espiritu din. Hindi itong katawan natin. We have spirits also. We have our souls. Yun ang lalaban sa demonyo. Na-get po ninyo? So every time you pray to God, it's your spirit praying to God. Hindi mo na kaya, yung utak mo hindi na kaya magdasal na maayos. Then ask the Holy Spirit to guide you to pray to God. Di ba kung minsan nagpe-pray tayo, minsan nasa Blessed Sacrament pa nga tayo, i-store pa tayo demonyo eh. Hindi tayo makapag-pray ng maayos. Diba? So magdasal ka, Holy Spirit be with me so that I can pray to God. Amen? Okay, so dito na. Siguro kung di ako sumisigaw, tulog na kayo. Yun! Ask the Lord, please, help me to understand you, and help me to pray. Pinagdadasal ko yan, mahirap kaya magdasal. Di ba? Napakahirap I myself experience hardship of praying. But let us ask God, Lord, teach me how to pray, and help me to pray. Love is the most important. Yan. Pinalikan na naman, yung pag-ibig. Love is most important. Unlike tongues, love never fails. Kung minsan po kasi masyado tayong nakafocus sa tongues, ano ba kung sinasabi ko, tama ba ito? Sinabi brother natin, na siya ba, tama ba ito? Kakalimutan mo na bakit pinag-tongues. You do this because you love the Lord. And let the Holy Spirit guide you. Na? Nadidilig ba ako ng katabi ko? Nakakahiya naman. Ano yung sinasabi niya? Minsan din nakafocus tayo sa ganun. Hindi tayo nakafocus sa pag-ibig natin sa ating Panginoon. Yan, okay. Yan, sinabi na dito yung love. So, ito po yung mga gifts of the Holy Spirit. And one of which is yung various kinds of tongues and the interpretation of tongues. Ito po yung sasabihin ng speaker, no? Even the facilitators, no? Please, i-emphasize po ninyo ito sa kanila, no? Before talk number 6, ikwento ninyo sa kanila kung ano itong mga to. So that they would know ano po yung ipag-pray over niya sa kanila. Brad, kaya sister, kasi talk 6 na eh, no? So, ipa-pray over kita. Alin ba dito sa gifts of the Holy Spirit ang gusto mong makamtan? Ipagdadasal natin. No? Kaya i-emphasize natin po yung gift of tongues so that our prayers would be deeper or more deeply offered to God.
Okay, alam naman po natin no, na ang mga apostoles nung araw, ah, nung first time po nilang na-receive ang Holy Spirit, no, sinelebrate po natin ito a few weeks ago. Ano ba yun? Pentecost. No? Pentecost. Naikwento naman po yata ng pare, o nasa Bible, nasa Gospel naman yata na, or nasa reading, no? Na Acts of the Apostles. No? Na sila ay nasa isang kwarto, nakatulad, siguro katulad dito, mas maliit pa dito. Dahil at that time, takot na takot yung mga apostoles. No? Takot na takot yung mga apostoles na sila ay mahuli ng mga sundalo. No? Kasi sila ay pinagbibintangan at that time na hinakaw nila yung katawan ni Jesus Christ. Kasi nga, di ba, nabuhay na si Jesus Christ. So, hinahanting sila ng mga sundalo. Kaya sila nagkulong doon sa kwarto. But this time, no, when the Blessed Mother was with them, no, they know, no, at that time, because they were told by Jesus Christ that the Holy Spirit will be coming down to them. And of course, alam po natin yung storya, no, sa maliit na kwarto na yun, kulong, saradong bintana, saradong pintuan, walang makakapasok, makakalabas. Biglang humangin ang pagkalakas-lakas. Parang may bagyo doon sa loob ng kwarto. And tongues of fire came down on each one of them. And they started speaking in tongues. Ano po ba yung speaking in tongues yung sabi dito? They started speaking different languages. Kung yung iba, nakapagsalita niya isang Tagalog, nakapagsalita ng Kapampangan. Yung isa, Kapampangan, nakapagsalita ng Bisaya. Isang Bisaya, nakapagsalita ng isang Tsamahano, ang Galato. So they were able to speak in tongues. At paglabas nila dun sa kwarto na yun, they were empowered by the Holy Spirit to speak to the people outside. No? Nakita sila ng mga tao. Uy, si ano yan ah, si Pedro yan ah. Uy, yung isa, si Joel yun ah. Bakit siya marunong mag-Bisaya? Bisaya ka ba, Brad? Hindi. Bakit siya marunong mag-Bisaya? Naiintindihan ako sa Bisaya ako eh. So they were amazed. People were amazed on these apostles. And they were no longer afraid na baka hulihin sila ng mga sundalo. Kasi nga nagkaroon sila ng empowerment of the Holy Spirit. And that alone, on that same day, 3,000 people were converted. Imagine ninyo. No? Tayo sa CLP natin, ilang weeks tayo nagsisilp bago siguro magbago yung buhay ng mga kapatid natin, mga participants natin. Pero yung isang araw lang, 3,000 people. No? 3,000 people, and that is because of the power of the Holy Spirit, giving them the power to talk in different kinds of tongues. Ngayon, obstacles in receiving the gifts of tongues. Bakit po natin kailangan ito, mga kapatid? You will explain this to them, no? To the participants. Unang-una, fear. No? Takot sila. No? Ano kaya pagka nagkaroon ako ng gift of tongues or other gifts, no? Baka hindi nila binubuksan yung puso nila sa mga regalo ng Espiritu Santo. No? Baka pagka nag-gift of tongues ako, o kaya magkaroon akong gift of healing, baka dumugin ako ng mga tao. O kaya pagka nagkaroon akong gift of tongues, sabihin ng mga anak ko, luka-luka ko, loko-loko ko, kapitbahay ko, layuan ako, yung best friend ko. Maraming fears, no? Tulad nung alam naman yung istorya siguro na ito, yung isang hari, no? Sabi nung isang hari, doon sa mga kanyang sinasakupan, o mga mamamayan ko, sabi niya gano'n, ako ay may sakit sa puso. Sabi ng doktor, kailangan kong magka-heart transplant para akong buhay na mas mahaba. So, mahal niyo ba ako? Sabi nung hari, mahal niyo ba ako? Sabi nung mga tao, opo, mahal na hari, mahal na kayo. O, sige kung gano'n, sabi niya gano'n. Sino pa sa inyo ang pwede makapag-alay ng puso para sa akin? Sabi ng mga tao, ako, mahal na hari.
So, hindi malaman ng hari kung sino sa mga tao ito ang makapagbigay sa kanya. Kasi ang dami na no? Sabi niya, sige, ganito na lang. Ako ay maghuhulog ng balahibo o feather. At kung kanino malalaglag ang balahibo nito, siya mag-aalay sa akin ng puso. So, pinagpan niya yung feather na ito. Unti-unti, umababago sa mga tao. At pagkalutan ng malalapit niya mga tao, sabi ng mga tao, pinalalayo nila yung balahibo. Minsan ganyan tayo. Di ba? Sabi natin, Panginoon, mahal kita. Panginoon, ibinigay ko buhay ko para sa iyo. Pagkakalas natin sinasabi, Panginoon, ako'y willing ako. Nasakripisyo ko lahat. Pero pag nandyan na, Brad, pwede ka bang maging household head? Teka po, muna busy ako eh. Pwede ka mag-serve sa CLP, hindi ka po. Pag-isipan ko muna. Yan, oy, meron bang guilty dito? Wala. Hindi na naman, ba? Wala. Kasi alam ko dito, yes Lord ng yes Lord. Tama ba? Oh, yan. Yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord. Brad, pwede kong unit head. Teka, Brad, kumakanta ako. Yes Lord. Pag sinabi ng leaders nyo, yes Lord, brada. Kasi Holy Spirit ang mag-guide sa atin. Amen ba? Okay, huwag niyong hihipan yung feather pala yun. Minsan ganyan tayo. So let us receive the Holy Spirit. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alinlangan. At yan ay yung nga, pag-aalinlangan. We have doubts. Ano ba? Totoo ba ito? Totoo ba ito? Hindi ko alam kung totoo kasi hindi ko pa na-experience. No? Ano pa? Feeling of unworthiness. No? Kuminsan napakasalanan ko eh. Hindi ko naman talaga dapat, hindi ko naman deserve. Hindi ko to deserve. I'm very sinful. I'm very sinful. I'm not sinless. I'm sinful. No? Unworthy. Meron kang kasalanan na hindi mo maiwan-iwan. No? Favorite sin. Tawag doon favorite sin. Ano pa? Pride. Pride. Sino ba yung unang nakakala ng pride? Sino? Sino ba? Ang unang nagkasala ng pride, si Lucifer. Si Lucifer yung naging ahas. Si Lucifer, kinalaban niya natin Panginoon because of pride. No? Gusto niya lagpasan ang Diyos. Dahil si Lucifer ay isang anghel na napakaganda. Siya yung pinakamaganda sa langit at that time. Siya yung may pinakamaliwanag na ilaw. Kaya nga tinawag na Lucifer. Luci is life. No? At saka siya yung music ministry leader. Katulad ng music no? Siya yung music ministry head doon sa doon sa langit ng araw. Imagine ninyo, di ba? Pero naging fallen angel siya. Because of pride. Okay. Wrong expectations or attitudes. Kung minsan, nag-expect tayo, lulutang yata ako. Lulutang ako, ayan na, lumulutang ako. Yun pala. Ikaw lang yun. Hindi mo matanggap yung Holy Spirit kasi nag-expect ka ng something. Ano ba? Okay. An attitude of waiting on God, something to happen. God has done for us. We need to cooperate. Open your mouth and speak out. Dito muna, no? Alam na po ba natin kung paano mag-pray in tongues? Sino po hindi nakakalang tongues? Be honest po. Kasang kamay. Okay. Sige, practice tayo counted. Okay? Sabihin nga po ninyo, Hallelujah. Yan. Isa pa, Hallelujah. Yan. Okay, 2 beses. Okay, 4 na beses. Yan. 52 times. Okay, mas mabilis. Hallelujah.
Ganyan po yan. Ganyan po yan. Hallelujah, 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 hallelujah. Matuloy-tuloy na. Tuloy. Madali naman eh. Ibig sabihin, unconsciously, pwede mo pwede. Except that, asan yung prayer ko? Asan yung sincerity ko? Asan yung love ko na ino-offer ka? Yun ang wala. If you focus on what you are saying, kung nag-focus ka lang sa sinasabi ko, na napakaraming hallelujah, ang galing-galing mo mag-thanks, pero wala sa puso. Unahin mo yung puso mo. Amen? Yung hallelujah natin, hallelujah, hallelujah, yan lang yung parang ini-start natin yung kotse. Battery kotse. Siyempre, papaandarin mo. Pag umaandar na, tuloy-tuloy mo. Okay? So, habang umaandar na, hindi ka na mag-focus. Ano yung sinasabi ko? Nag-focus ka na, harap ka si God. Lord, mahal na mahal kita. Yun yung sinasabi mo sa Kanya. Pero yung salita mo, hindi mo pa rin naiintindihan. Pero yung pag-ibig mo, inaalay mo na sa Kanya. Get? Gagawin po natin yan later. You have to cooperate. Sabi nga nito, no? You have to cooperate. Open your mouth and speak out. Cooperate. Kanino kayo makikipag-cooperate? Of course, sa Holy Spirit. Hindi sa sarili natin. Expecting to have a very dramatic emotional experience. Mali daw po ito. No? Mali. Dapat, hayaan po natin ang Holy Spirit. Try psych oneself up. No? Ang proper attitude daw ay relax lang. No? This way the gift will flow more easily. Relax lang tayo. Huwag tayo manigas na gano'n. Baka hindi makapasok ang Holy Spirit. Okay? Unwillingness to experience the unknown or something totally new or something illogical. Alam po ninyo, nung araw, sino po ba dito ang dumaan sa Youth for Christ? Nag-Youth for Christ pa kayo, Brad? Sino po ba? Kayo po, Youth for Christ po kayo? Sino? Coordinator na lang. Sino yung coordinator ng Youth for Christ? Yan, si Brad. Sino ba? Sino pa yung experience? Yan. Alam po niyo yung Youth for Christ. Yan po yung madalas tinitira ng demonyo. Tama? Napakatindin ng oppression sa YFC. No? Especially doon sa time na meron silang prayover. Napakatindi niyan. Minsan binabato yung bubong, hindi nila alam kung saan nagagali yung bato, o minsan naninigis yung mga bata. Talagang ma-feel yung presence ng evil spirit. And there was one time, batang-bata po ang community natin ng Focus for Christ. When they were praying over sa isang lugar, napakagandang lugar, saan ba to? Sa Antique? Ano ba meron sa Antique? Ha? Maraming lumang gamit. Antique nga eh. Kayo naman, no? So, Antique, no? Known for mababarang, no? Tama ba? Mga mangkukulang, gano'n. So, the evil one was there, no? Alam ng demonyo na, ay, teka, mababawasan ako ng kampon dito. So, anong ginawa? Anong ginawa ng mga kabataan? When they're praying over, kitang-kita nila habang pinag-pray over, napakalakas talaga ng demonyo. Ito yung sinasabi ko, lumulutang yung iba. Lumulutang yung mga bata. Eh, yung pa tumitiring, yung mata yung iba, lumalabas yung tila, mahaba. Ano yung mga gano'n na natin, na nakikita lang natin sa TV. Ito yung mga manifestations na ang demonyo totoo. And of course, mas malakas ang Panginoon because the Lord knows how to fight the evil one. And that is the gift of the community Focus for Christ. Ngayon, that happened long time ago. So, ano mangyayari? Siguro na-realize ng demonyo, teka, mali yata yung style ko. Siguro pag ganito yung ginawa ko, di ba, halimbawa ang demonyo, pagka nag-appear sa'yo, pulang-pula,
amoy sunog, mahabang buntot, may sungay at merong ang tawag doon, tinidor, malaki. Lalapit ka ba sa kanya? Hindi. Una ko, mababahuan ka, matatakot ka. Hindi lalapit sa demonyo. Hindi ka lalapit sa demonyo kasi gano'n na yung sura. Matatakot ka, lalayo pa. So sabi ng demonyo, teka, hindi tama ang style ko. Paano ginawa niya? Lahat ng magaganda, pinadala niya. Mga flawless, di ba? Mga flawless, pinakita niya lang sa FB yan o kaya sa YouTube. No? Ano pa? Lahat ng kayamanan sa mundo, ibibigay sa'yo, i-offer sa'yo. Uy, blessing ni God. Hindi mo alam, blessing ni demonyo to. No? That's why we have to really pray kung ano po itong mga nakikita natin at natatanggap natin. And that is only that the Holy Spirit alone can discern. No? Alam niya kung paano natin ma-recognize ang isang regalo kung galing sa Panginoon o galing sa anak. So watch out mga kapatid. Always watch out. Amen? O kaya huwag na kayo maalis sa purpose for Christ. Diba? Dito matututunan natin lahat yan. Okay? Proper attitude. Know that while there are things we believe in because we understand in our life of faith, there are things we have to believe in even before we can understand. So sabi lang po dito, huwag mo nang arukin. Huwag mo nang intindihin. Maniwala ka na lang. Hindi ko pa paniniwala sa pag-ibig. I always say this, pag-ibig, pag-ibig. Sabi niyo, pag-ibig. Love. Love. Yan ang meron tayo ngayong gabi. Later, if we pray in tongues, mga kapatid, offer love to God. And love God alone. Are you ready po? Ready po kayo? Okay. So, paano natin gagawin? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Do not listen to the person beside you. Do not try to understand what you are saying. Kasi po, pag nag-hallelujah kayo, mawawala na po yung hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iba na yung sinasabi mo. Don't listen to yourself. Take it naturally. And focus, Lord, itong sinasabi ko sa iyo, this is full of love. Sabihin niyo, pag-ibig. Love. Okay? Kakanta po tayo ng music ministry, I'm sorry. Diyan lang po kayo. No? And I want you to enjoy as well yung atin po gagawin. No? Let's all pray in tongues. No? Ako na lang po ang tutugtog, Brad. No? So that every one of you will really enjoy the love and presence of our Lord. Namanamin po natin yung ating lyrics ng kanta. We will sing, ay, hindi pa din po mahirap.